Barbershop. Dahil yung bahay namin ganito, pero may barbershop dito. Mahalaga sa akin magkaroon ng bahay dahil pangarap na namin ni Mama yon. Gusto ko siyang pauwi dito. Gusto ko kasama lahat yung pamilya ko. Yung nakatira sa taas, tita ko, kapatid ng tatay ko. Bali, lahat kami nakatira sa baba. 12 kami sa baba. Yung tulog. Isang kama lang. Pag may sira, kami pa yung umaayos ng tatay ko. Dalawa pa kami. Gusto ko yung sarili ko talaga yung pupukpok ng bahay para makita ng tatay ko na yung buong pawis ko talaga yung pinaggawa ko ng bahay. 2 years old pa lang ako, broken family na kami. Ang daddy ko nag-Japan na OFW. Mami ko nagkaroon na ng sariling asawa. So lumaki ako ng tumira sa tita, after sa tita, tumira sa tito, lola, lolo. So palipat-lipat kung saan bahay ako mapunta. Never kong naramdaman tumira sa nanay at tatay. Kaya yung nainggit ako sa'yo dahil na-advisean ka ng tatay mo na never kong nasubukan. Hindi ko alam yung totoong pamilya. Ang daming nangyari, siyempre. Madali pa ako nung nasaktan. Kasi nga, piling ko wala akong kakampi. Wala naman yung mga mami at daddy ko. Wala naman akong na-open up. Dito lang ako nakapag-open. Lumaki man ako nung walang ganun. Gumawa ako ng sarili kong pamilya. Kaya kung gagawa ako ng bahay at kung papalarin ako, gusto makapagpagawa ng worth 20 million na bahay. Ang bahay, siyempre, yan yung pinaka-safe na lugar para sa akin at para sa pamilya ko. Dito na rin yung magiging training ground ng mga anak ko kasi pangarap kong magpalaki ng mabuting anak. Magkakaroon ng linaw na lahat ng dreams ko posibleng makuha. Hanggat buhay kami pag-asa. Susunod! Pwede mo bang i-describe yung napupusuan mong babae na ititira mo sa dream house mo? Yung dream girl ko, parang nitatanggapin lang din kung anong flaws ko tsaka yung mga ano man maganda sa akin. Basta papayagan lang niya palagi, alagaan ko lang siya. Nagbahagi si Edward. My house at the moment is in Germany. I always knew that whatever place I'd be staying in, when I grew up, I would want it to have some similarities to my house in Germany because I've lived in that house my whole life. A home for me is, and it always will be, a sense of security you should have there. You should be able to walk into your own home and just be like, oh, okay, I can chill now. I don't have to worry about how people look at me. It's also a place where you can have memories. Sunod na nagbahagi si Tanner. Since I was 18, I moved out from my parents' house. Actually, I lived in dorms, and then I lived in an apartment with my brother for a little bit. And then I moved out, and then I started modeling, and I've moved around a lot since then. So I really haven't had a stable house. Stability is not my thing. So, on to my dream house. It's kind of easy to see. To me, it's not about the house itself. It's about the feel of the house. What's the point of having a dream house if you can't share it? Matapos magkwento tungkol sa kanilang tahanan, sunod na nagbahagi si Makoy tungkol sa kanyang dream house at mga pangarap na hinaharap. Yung bahay namin, nakatayo sa palengke talaga. Pagka baba nyo, kalsada siya pero panitindahan. Tapos si mami ko bababa ng kalsada. Pagbalik niya, may sinigang na kami kasi lahat gulay nandun. Yung future na family ko, gusto ko gantong bahay. Ako yung yayakap sa kanila. Ako yung magiging bahay nila. Kasi ako yung masaktan bago sila. Kasi gusto ko yung magtrabaho para sa kanila. May isa pang tanong. Pwede mo bang i-describe yung napupusuan mong babae na ititira mo sa dream house mo? Yung dream girl ko, parang nitatanggapin lang din kung anong flaws ko tsaka yung mga ano man maganda sa akin. Basta papayagan lang niya palagi, alagaan ko lang siya. Kaya ito. Kaway naman. Ayan. So, yung bahay, kung saan ako nakatira ngayon, para sa apartment building na ang may-ari, yung mommy ko tsaka yung mga kapatid niya. So, bali pinamana sa kanila nung lola ko. Then, eto na yung sa dream house ko. Siguro, ang peg niya yung concession. Dahil love ko yung PBB. Ever since talaga bata ako, mahilig na ako pumunta sa beach. Pag special occasions, doon kami nagse-celebrate. Kaya pag sa dream house ko, gusto ko by the beach talaga. Future family. Kasi
only child ako. So gusto ko, hindi naman big family like 17 katulad ni Yong, pero yung tama lang na may naririnig akong nagtatakbuhan kasi very quiet sa bahay namin. Kaya may upo na naman po si Makoy. Bakit po sweet? Susunod! I want to have a small house because once your house is big, you tend to part ways and you do your own thing. But Yung napupusuan mong babae na ititira mo sa dream house mo. yung dream girl ko parang nitatanggapin lang din kung anong flaws ko tsaka yung mga naman maganda sa akin. Basta papayagan lang niya palagi, alagaan ko lang siya. Kaya to. Kaway naman. Yan. So, yung bahay, kung saan ako nakatira ngayon, para sa apartment building na ang may-ari, yung mommy ko tsaka yung mga kapatid niya. So, bali pinamana sa kanila nung lola ko. Then, eto na yung sa dream house ko. Siguro, ang peg niya yung concession room. Dahil love ko yung PBB. Ever since talaga bata ako, mahilig. So, among babae na ititira mo sa dream house mo. Yung dream girl ko parang nitatanggapin lang din kung anong flaws ko tsaka yung mga naman maganda sa akin. Basta papayagan lang niya palagi, alagaan ko lang siya. Nagbahagi si Edward. My house at the moment is in Germany. I always knew that whatever place I'd be staying in, when I grew up, I would want it to have some similarities to my house in Germany because I've lived in that house my whole life. A home for me is, and it always will be, a sense of security you should have there. You should be able to walk into your own home and just be like, okay, I can chill now. I don't have to worry about how people look at me. It's also a place where you can have memories. Sunod na nagbahagi si Tanner. Since I was 18, I moved out from my parents' house. Actually, I lived in dorms, and then I lived in an apartment with my brother. Yung barbershop. Dahil yung bahay namin ganito, pero may barbershop dito. Mahalaga sa akin magkaroon ng bahay dahil pangarap na namin ni Mama yon. Gusto ko siyang pauwi dito. Gusto ko kasama lahat yung pamilya ko. Yung nakatira sa taas, tita ko, kapatid ng tatay ko. Bali, lahat kami nakatira sa baba. 12 kami sa baba. Yung tulog. Isang kama lang. Pag may sira, kami pa yung umaayos ng tatay ko. Dalawa pa kami. Gusto ko yung sarili ko talaga yung pupukpok ng bahay para makita ng tatay ko na yung buong pawis ko talaga yung pinaggawa ko ng bahay. 2 years old pa lang ako, broken family na kami. Ang daddy ko nag-Japan na OFW. Mami ko nagkaroon na ng sariling asawa. So, lumaki ako ng tumira sa tita. After sa tita, tumira sa tito, lola, lolo. So, palipat-lipat kung saan bahay ako mapunta. Never kong naramdaman tumira sa... There for a little bit, and then I moved out, and then I started modeling, and I've moved around a lot since then. So I really haven't had a stable house. Stability is not my thing. So on to my dream house. It's kind of easy to see. To me, it's not about the house itself. It's about the feel of the house. What's the point of having a dream house if you can't share it? Matapos magkwento tungkol sa kanilang tahanan, sunod na nagbahagi si Makoy tungkol sa kanyang dream house at mga pangarap na hinaharap. Yung bahay namin, nakatayo sa palengke talaga. Pagka baba nyo, kalsada siya pero panitindahan. Tapos si mami ko bababa ng kalsada. Pagbalik niya, may sinigang na kami kasi lahat gulay nandun. Yung future ng family ko, gusto ko gantong bahay. Ako yung yayakap sa kanila. Ako yung magiging bahay nila kasi ako yung masaktan bago sila kasi gusto ako yung magtrabaho para sa kanila. May isa pang tanong. Pwede mo bang i-describe yung mami at tatay? Kaya yung nainggit ako sa'yo dahil ina-advisean ka ng tatay mo na never kong nasubukan. Hindi ko alam yung totoong pamilya. Ang daming nangyari. Siyempre, madali pa ako nung nasaktan. Kasi nga, piling ko wala akong kakampi. Wala naman yung mga mami at daddy ko. Wala naman akong na-open up. Dito lang ako nakapag-open. Lumaki man ako nung walang ganun.
gumawa ako ng sarili kong pamilya. Kaya kung gagawa ako ng bahay at kung papalarin ako, gusto ko makapagpagawa ng worth 20 million na bahay. Ang bahay, syempre, yan yung pinaka-safe na lugar para sa akin at para sa pamilya ko. Dito na rin yung magiging training ground ng mga anak ko kasi pangarap kong magpalaki ng mabuting anak. Magkakaroon ng linaw na lahat ng dreams ko posibleng makuha. Hanggat buhay kami, pag-asa. Susunod! Pwede mo bang i-describe yung